Paano naman me, part-time yan, meron talaga, okay? Tapos alam niyo po, kaya lang talaga ako nag-iusana para sa mga first time ako marinig. Ito yung favorite ko ikwento. Kasi pag naisip ko pa rin po talaga siya, doon ko naisip talaga na, ano yun, sobrang blessing nitong business na to. So, broken-hearted lang po ako noon. Nung nakita ko inyo sana. Kaya di ba ngayon, imagine nyo, mag-anniversary na po ako. Ay, date niya, January 6, no? Napresentan po ako January 4. Tapos nag-start ako mag-Yasana January 8. Kasi naghanap pa ako ng pang-start ko noon. Pero imagine niyo, dito share ko lang para sa mga bago. Kapag ano yung New Year, sobrang perfect talaga to eh. Na i-maximize natin. Kasi laging meron yung and yung feeling ng mga tao na, uy, bagong taon, bagong buhay, bagong activity, bagong kailangan gawin, yan, mga bagong goals, 'di ba? Kaya maximize talaga natin siya. Ako naman noon, syempre dahil broken-hearted ako, kailangan ko ng bagong environment. Okay? Nalala ko nga, sabi ko nga lang, oh, ang daming gwapo, sige na nga, try ko lang. Kaya, kaya alam nyo na, lahat ng mga pwede yung kilala na broken-hearted, nahanap ng bagong environment, naliligaw ng landas, o perfect din talaga sila sa iyo sana. And lalo na kapag mas malalim yung reason kung bakit sila sana. For health, for finances, di ba? So, ibig sabihin, mas dapat talaga natin na introduce yung sana sa kanila. Okay? Yan po. And grabe, di ba? Who would have thought na 14 years na ako, so mag-anniversary ako, 14 years na ako sa iyo sana, na parang dati lagi ko lang sinasabi, uy, hindi ko naman to seryosohin. Okay? Ayun. Kaya lagi po tatandaan, ito siya, favorite ko to sabihin, everything happens for a reason. So wag mo nang questionin kung bakit ka nasa iyo sana right now. Lalo na yung mga bago. Mapabago ka or hindi, wag mo na questionin kung bakit ka nasa iyo sana. Kasi para ka talaga sa iyo sana. Okay? Ayan. And alam nyo, dito ko rin po talaga naisip kung bakit. Ito, share ko sa inyo kasi mga bago. Di ba, una nga, kasi nakapag-sana ako, kasi broken-hearted ako, given na 4 times ako na-introduce. Second, yung unang tao pong naniwala sa akin, na-meet ko siya kasi second sem ako pumasok ng UP. Ay, di ba may mga ganon? So, hindi ako on time. And ang nakakatawang sitwasyon po noon, di ba, yung unang tao naniwala sa akin noon, second sem ako pumasok, so delayed ako ng isang sem. Siya naman, binagsak niya yung subject na naging nag-classmate kami. Kaya alam mo yun, pag meron kayong mga feeling or may mga tanong kayo sa sarili nyo or bakit nangyari ito, bakit ganyan, na kung may rason po yan. And sooner, nilalagay lang talaga tayo ni Lord dun sa tamang daan. 'Di ba? Sabi nga, laging may better plans talaga sa atin. Ay, kaya na-excite ako pag kinukwento ko yun or na-share ko talaga yung sana. Kasi alam nyo ba, recently nga, parang sabi ko nga nung nag-holidays grabe no kung wala ako sa iyo sana, parang nagtatrabaho pa rin ako. Tapos may nababasa ako sa mga TikTok or kaya sa social media, 'di ba parang kahit daw mapa Christmas, mapa New Year, kailangan nila nasa work pa rin sila. Gano'n nakakatawa ako nakikita ko 'yun eh. Pero at the same time, yun din yung mas nagiging reason or nakikita ko talaga na, uy, kailangan nag-iusa na rin sila. Or dapat makita talaga nila tong opportunity na to. Kasi hanggang kailan nila titiisin na hindi nila na-enjoy talaga yung holidays na ito pa naman yung pinakamasayang season kapag talaga sa Philippines, di ba yung Burr months, yung December. Ito may share pa ako. Doon ako na talaga, kasi yung papa ko talaga, rin siya, negosyante. Pero matagal siya nagtrabaho kasi andun pa rin yung mindset niya na working talaga. Share ko lang, naalala ko lang bigla. So late kami nag-celebrate din ng New Year. Doon marami rin kasing nangyari. Pero late kami nag-celebrate. Nag-celebrate kami January 2. Parang gano'n, January 3. Basta late kami. Alam niyo kung bakit? Kasi meron siyang mini farm. Tapos yung farm, bawal siya umalis doon. Kailangan bantayan. Ganyan. So sabi ko sa papa ko, self-employed. Kasi pag umalis siya doon sa farm, pwedeng manakaw yung mga pananim niya. Syempre, di ba, kailangan niya i-maximize din yung season na, uy, prutas, ganon. Ay, pero alam niyo, doon ko rin na-realize kasi nag-Christmas kami. Punta kami doon sa bundok. O, di ba?
part ko, meron talaga akong options na gano'n. Na okay, kahit saan gustuhin, pwedeng pumunta. Okay? And marami pa ako na-realize nung holidays talaga. Kaya sobrang blessing talaga itong Yusana. Kaya alam niyo, itong year na to, ang goal natin, November pa lang, talagang as in shoot na yung goals nyo. Okay? Ayan. Pero yun po yung una kong tanong talaga. So, ibig sabihin, ano yung goal mo ngayong 2025? Sino po dito nakapaggawa na ng vision board? Type, vision board. Pag meron ka na, vision board. Sige, type nyo po. Kung updated na, kung meron na, ayan. Okay lang pag wala pa yung iba. Okay? So ngayon, okay lang po ba? Share nyo yung isang goal nyo na sa tingin nyo, yun yung nagpapa-excite, pero at the same time, nagpapakaba sa inyo. Kasi sa totoo lang, hindi po pwede na ang goals natin, parang wala lang, hindi ka kinabahan. Kasi part talaga na yung goals natin, kailangan mafe-feel mo na uncomfortable ka. Kasi yun lang yung reason kung bakit din talaga tayo mag-grow. Okay? So sige nga, type nyo po dyan. So huwag kayong mag-alala, hindi naman tayo i-judge o hindi kayo i-judge na, bakit yan yung goal mo? Bakit yan yung target mo this year? Okay? So type lang kayo kahit at least isa. Ayan na meron. Ayan, LS, o di ba? Kahit alam yun, kahit ano talaga na gusto nyo. Ako to be honest, yung Dubai, na-excite talaga ako sa Dubai. Pero meron akong ultimate na goal. Kasi nagpaalam na ako ngayong January. Sabi ko talaga sa family ko, uy, yung sana mood talaga ako ngayong 2025. Noong 2024, medyo sinimulan ko na siya na yung sana mood. Pero ngayon, mas nagpaalam talaga ako na yung sana mood. Sabi ko, yung next na matagal na travel natin or vacation natin, 2026 na. Pero ang goal natin, mag Disney cruise. Ay, kasi meron di bang bagong release na cruise? Ako po talaga, fan ako ng mga Asian cruise, ganyan. Kasi iba talaga yung feeling na nandun ka lang sa malaking barko na nandun lahat. Di mo isipin yung mga itinerary. Gusto ko talaga yon. Tapos kasama yung buong family. So meron recently, yun nga, merong Asia, yun. Pwede nyo i-search para sa, lalo na pag may mga anak kayo. Tapos yung isa ko rin close friend, yung friend ko, si Julie, na which is downline ko din. Sakto nabanggit niya rin yun kasi para may nag-offer din sa kanya ng Disney Cruise. So yun talaga, na-excite ako doon. So kinausap ko talaga sila. Okay lang ba? Wala naman tayong celebration ng mga mahaba or sobrang kung ano. Pero next year, magdi-Disney Cruise tayo. Ganon. Ay, tingnan ko nga kung ano mga nilagay nyo. LS, Israel, for my parents. Wow, di ba? Yung Singapore trip po, ayan. So yung yung regional convention, okay? Tapos Ruby income, di ba? Iba, Ruby income. Okay. For three sa Maldives. Okay? O ibig sabihin pati account ng parents, no? Ayan, travel back to Philippines, mag-spend ng Christmas, di ba? And ayan po, marami pa po 'yan. So wag niyong kakalimutan or wag niyo pong hayaan na wala kayong goal na ma-excite kayo pero at the same time, kinakabahan kayo. Ayun, so assignment niyo po yan. So lalo na i-share niyo po yan sa mga uplines or sa mga mentors talaga. Ito may share ako kung anong power talaga ng goals na dapat nakasulat talaga yan. Okay, so ito, kilala niyo po si Coach Ada, di ba? One of our newest Ruby director. So ito, tanda ko to, 2024. Normally kasi, pag nakikita kami ng January, nagsusulat talaga siya ng kahit mga short-term goals niya for that year. So, bago matapos yung taon, meron siyang pinost sa My Day niya. Though hindi niya alam na screenshot ko to. Buti na lang wala siya dito. Ayan. Okay. Ayan. So, screenshot ko to kasi natuwa talaga ako. Nung sinusulat niya to, naalala ko kung ano yung pagsulat niya noon. Kung nasa, alam mo yung ganon. Tapos, andyan po nakalagay, di ba, may mga fully paid yung lot amortization niya. Tapos yung sa sasakyan niya to. Tapos even po yung dining table, sofa, or cabinet sa condo niya, kasi bago yung condo niya, and wala pa talaga yun maraming gamit. Nilalagay niya talaga yun. Even yung Hong Kong na family travel, nilagay niya dyan. And alam niyo, nakakatuwa. Kasi imagine niyo, bago talaga matapos yung taon, halos lahat yan may check. I think isa na nga lang ang walang check dyan eh. Kasi yung sofa, hindi na siya bumili sofa kasi may table na siya and chair na dining. Ang ganda naman yung table niya. So, hindi pa naman kailangan ng sofa.
Yung ganon. Ay, tapos ito yung kinuha ko yung picture ng family niya nung nag-Hong Kong Disneyland sila. So alam niyo, nakaka-excite. So na-imagine niyo ba yung sarili niyo pagdating ng December 2025, yung mga sinulat mo, wala pang ang picture yan eh. Sinulat mo, mako-cross out or mache-checkan mo siya isa-isa. Okay? And alam niyo po, sobrang importante rin ng mga short-term goals. Kasi dyan mo may kita na, uy, nasa right path ako. May nangyayari sa akin. Kasi hindi naman kailangan biglaan talaga. Okay? So ako this year, ito yung mga target ko rin. Siyempre, alam niyo yon yung Diamond Director. O di ba parang sabi ko nga, yung mga password ko, Diamond ganyan. Yung kotse, parang excite pa rin talaga. Okay? And alam niyo po, ang Yusana, very supportive. Kasi ito nga po, sino nakapanood no last Friday, di ba? Guest speaker doon, si Mentor Reg. Ayan, ang nakakatuwa, meron nang inalat yung Yusana, or meron na silang nilatag talaga para ma-make sure na kung ano man yung goal natin, masusupport yon ng Yusana. In short, Yusana pa lang, dapat solve na talaga yung goals natin. And ako, very confident po ako sa ganun. Na alam mo, feeling ko nga mo ang Yusana lang talaga ako eh. Kasi pag tinanong mo naman ako ng kahit iba pang gagawin, wala na ako naiisip talaga. Kundi Yusana. Okay? So yan po, so i-follow lang natin yan. Siyempre, may mga mas detailed dyan. Hindi ko naman po ito i-detail na explain. Pero given na may ganito ng roadmap na binigay ang Yusana, ibig sabihin, mas kaya talaga natin i-workout yung business. Okay? At as ito po, favorite ko to i-share. So narinig niyo na ba yung kwento ni Henry Hungry? Kasi pag ikaw ba tatanungin, anong gusto mo? Extra income or extraordinary income? So type nyo nga po, extraordinary or extra income. So ano talaga yung gusto mo? Okay? So ito pa, hindi nawawala to sa NDO ko. Kasi si Henry Hungry, nag-apply siya ng trabaho. Eh di ba tayo, pag nag-apply tayo ng trabaho or ng gustong gawin natin, saan tayo unang excited? Kumita. Kahit naman sa iyo sana, di ba, most of us, nung nakita natin na dollars na pwede tayong kumita, yun din naman yung goal talaga natin o gusto talaga natin. Okay? And sobrang, syempre advantage na po talaga yung nakakita na maganda yung product. Pero ako sa totoo lang, no 14 years ago, feeling ko yung mata ko lang, naging dollar sign. Ganon, okay? Yan, so extraordinary, di ba? So ngayon ito, so nag-apply siya, tapos syempre tinanong niya magkano yung pwede niyang kitain or salary niya. So binigyan siya ng option. Option 1, 30,000 for 36 months. So ibig sabihin, fix yung ibibigay, 30,000, tapos 36 months yung kontrata. 3 years. Okay? Option 2, 1 centavo, tapos idodoble siya every month for 36 months din. So ibig sabihin, same siya na 3 years yung contract, magkaiba lang yung way kung paano tayo pinapasahod. Okay? Kung papipiliin kayo, anong option yung pipiliin nyo? Option 1 or option 2? Lalo na po yung mga first time, sige, check nyo lang, yung mga first time na marinig ako. Anong pipiliin mo? Yung option 1 or option 2? Okay, kung hindi ka na first time at nakita mo na to, anong pinili mo dati? Anong pinili mo dati? Ayan, share ko din sa inyo anong pinili ko dati. Ayan, diba, sabi na ni Coach Jenny, diba? Option 1 siya dati. Option 2, para mas special yun. 1, 2, sige po, yung iba, lalo na yung mga first time talaga. Ay, ayan. Okay. Tapos, sige, option 1 din po, 2, 2, okay, sige yan. Ako, ang pinili ko nun dati, option 1 din. Ay, imagine yung kahit math course na ako, noon option 1 pa rin yung pinili ko noon. Pero dito ko po na, ano bang meron? Sige, pag option 1, 30,000 yung na-fix, tapos option 2, 1 centavo, 2 centavos, 4 centavos, 20 pesos. So, unang taon, diba, nakanaga, buti na lang, option 1 ako. Ganon. Okay? Pagdating ng option 2, 30,000 fix, pero pansinin niyo yung second year. Pagdating ng option, yung sa second year ng option 2, yung ika-24th month, 83,000 plus na siya. Kaya pagdating ng third year, nung end ng contract, yung option 1, 1 million yung total, pero yung option 2, 680 million. So bakit ko to sinishare sa inyo? Kasi, di ba ito, kung titingnan, yung option 1, ito talaga yung sa trabaho natin. Fix yung salary.
Actually, naalala ko dati, may nakausap pa nga ako, sabi ng bago. Eh, ano po, di ba, sa sahod naman, every year, tumataas pa rin siya. Pero grabe, di ba, kahit saan mo tingnan, di ba, mas mataas pa rin ang inflation sa sahod mo. Yung sa tagtaas ng sahod. Okay? Yan. And kaya ito pong option 2, dito papasok yung business. So, ang iyo sana. Sa simula, naglabas ka ng pera, kung magkano nilabas mo, negative ka. Pero imaginein mo, every time na ginagawa mo siya, inaaral mo siya, tinatrabaho mo siya, kung magkano yung income na gusto mong kunin, makukuha mo din yan. Okay? Kaya alam nyo, ito, gusto ko po talaga to iparealize sa inyo. What you believe, you create. What you focus on, you manifest. So, unang-una po na gusto ko talagang i-share, lalo na sa NDO, yung ano ba yung pinapaniwalaan mo? Ano ba yung mindset na meron ka talaga, lalo na sa negosyo na kinuha na sinimulan mo? O dito sa Yusana business natin. Okay? Naalala ko nga dati, lagi ko kasi nakikita, actually, di ba uso talaga nung bago kami na nakikita namin yung income every time na may guest kami kasi parang end ng presentation. So dun sa 24th floor, kasi 24th floor lahat, so magsisystem yun yung tawag namin. Tapos ipapakita ni Mentor Rich, ni Mentor Caleb yung income nila. Grabe dun talaga ako na-excite nun. Grabe, every single week nagwa $1,000. Okay? And ito po, share ko sa inyo. Syempre, meron naman ako example dito. Kasi nga, syempre, para makita nyo talaga, lalo na sa mga bago, gano'ng ka-importante na nag-start naman tayo sa maliit. Ay, so ako po, nag-start ako almost 5,000. Grabe, naalala ko pa yan. Talaga, dun sa office namin, wala akong buong bagay. Uy, alam nyo ba, yung part-time ko may 1,600 ako. Pag tinanong ako, ano yan, hindi ko talaga sinasagot. Hindi ko alam kung paano explain. Sama na lang kayo. Kaya excited ako no first week ko, sa second week ko sa iyo sana. Parang every other day, but meron akong dalang office mate ko. Uy, tara, halika punta kayo sa office. Ganyan. O, buti ka lang, sila din, hindi pa rin mag-explain. Kasi pagpunta din naman nila, pagbalik namin sa office namin, kinabukasan, hindi naman nila ina-explain. Kasi sabi, punta na kayo, sama na kayo 18, ganyan. Okay? Yan. Kaya po alam nyo, lahat ng income nyo na makuha ngayon, kahit yung mga first time na $50, $100, maximize nyo po yan. Okay? And ito'y nakakatawa. After a year na ginagawa nyo sana, nag 50,000 siya per month. And after 10 years po, na ginagawa ko yun sana, nag 600,000 siya per month. So sino dito yung talaga mga bago pa lang na after 5 years, after 10 years, na-imagine nyo na ba magkano yung average income mo sa iyo sana? And alam nyo, after 14 years po na ginagawa ko yun sana, kasi syempre ang business naman talaga, alam nyo yung income, hindi naman talaga yan katulad ng sweldo. Pero imagine yung after 14 years, nag 55 million po ako. Pag in-average nyo yan, siguro roughly nasa mga 250,000. Di ba? Kahit pala yung first month ko na 5,000 pesos, di ba? Imagine ninyo, 250,000 na pala yun. Garang ganon. Ay, yan. Kaya nakaka-excite po gawin tong business na to. And lagi niyo tatandaan, kasi syempre, sa totoo lang, yung business natin, kayo talaga yung nakakaalam kung ano yung ginagawa. Kasi nga, kailangan natin makita na may pagbabago na sa mindset mo. So, ibig sabihin, everything will follow. Ano na yung ginagawa mo? Kahit ikaw lang. Kaya ito, favorite ko po to, the work you put in when no one else is watching will bring the results everyone will see. Diba? Alam nyo, halos lahat ng mga minimum, sabihin natin, mga goal director sa iyo sana, sobrang importante ano yung ginagawa nila nung sila lang. Ano yung pinapaniwalaan din nila na kayang ibigay ng iyo sana. Kasi hindi ko naman po pwedeng sabihin or kahit yung mga top income earner na, uy, alam mo, ano lang, madali lang mag-Yusana. Ganun lang siya. O basta, ito lang gawin mo, ito na. Wala naman pong ganun talaga na journey. Okay? And alam niyo ito, may kwento ko dito kasi syempre gusto ko lang po emphasize talaga na bakit ba paulit-ulit lagi sa mga ganitong trainings yung belief talaga natin. Okay? So may kwento ko. So merong isang farmer, may nakita siyang malaking itlog. Okay? So may nahulog na itlog dun sa dinadaanan niya. So ngayon, kinuha niya itlog na yon kasi siya, meron pala siyang maraming manukan, so mga chicken. So kahit alam niya na hindi chicken yung itlog kasi mas malaki, sinama niya pa rin doon. Okay? Ngayon, nung na-crack,
Nakita niya, uy, eagle pala. Diba? Pero sabi niya, sige, dyan naman na lumaki. Kasi ang ginagawa na pagkakaak ng eagle, kung ano yung ginagawa ng mga chicken, ano mga chicks, di ba? Yun din yung ginagawa niya na talaga. Okay? So, in short, di niya na pinakilaman, hinayaan na niya. Okay? So, itong anak niya, nakita, ay ba to? Eagle to. Sabi niya dun sa tatay niya. Sabi niya, itang eagle siya, ibalik na natin siya or paliparin natin siya. Kasi hindi naman siya belong dito sa mga chicken. So sabi ng tatay, hindi, hayaan mo na siya dyan. Kasi kung ano nang ginagawa ng chicken, yun naman yung ginagawa na niya. Sabi ganon. So ngayon, edi sabi nung anak, hindi, tatry ko talaga. O di ang ginawa niya, kinuha niya yung yung ano, yung eagle. Tapos sabi niya, uy, eagle ka, lumipad ka. Ganun. Kasi di ba merong, di ba sa farm may mga fence? So hawak niya, tapos binabato niyang ganon. Tapos yung eagle, parang tataka, ano ginagawa ng batang ito? So in short, hindi siya nonsense, lumipad. As in, nahulog lang yung eagle. So sabi niya, naku, okay, edi bumalik lang sa mga chicken yung eagle. Second day, yung kinabukasan, di siya sumuko. Sabi niya, sige, akit ako sa bubong namin. So yung bata akit sa bubong, dala-dala yung eagle. Kasi sabi niya, "Hoy, eagle ka, may wings ka, lumipad ka." Sabi niya gano'n. O kala mo ba naiintindihan talaga siya ng eagle, di ba? So, binato niya. Oh, pero in short, hindi pa rin. Alam mo yung konti lang yung binuka nung mga wings ng eagle, pero hindi siya lumipad. Nahulog pa rin siya dun sa mga chicken. Ay, ngayon, pangatlong araw, sabi, hindi ko to susukuan. Kasi naniniwala talaga ako, eagle talaga siya. And dapat nagagawa niya yung pang-eagle. Panglangit talaga siya. So, ginawa niya, umakit siya ng bundok. So, dun sa matakas, sabi niya, oh, nakikita mo ba yan? Kasi sakto may mga eagle. Sabi niya doon sa eagle, oh, nakikita mo ba yung mga eagle na yan? Imagine mo, ganun yung kaya mong gawin. Kaya mong lumipad ng sobrang taas at sobrang bilis. Yan ang yung sabi niya sa eagle. Okay? Kaya alam mo, no, di pinatitig niya, tapos medyo matagal. Kasi pinapahina mo makita or mapanood ng eagle kung ano yung ginagawa ng mga ibang eagles. Okay? Tapos alam niyo, tapos binato niya. Nung binato niya na, doon na lumipad ng malayo yung eagle. Okay? So, end of story. So, ano yung moral talaga ng lesson na yon? Alam nyo, guys, tayo lang, yung belief natin, yung pwedeng mag-limit at mag-expand ng potential talaga natin. So, gaano ka naniniwala na lahat ng mga pangarap natin sa iyo, na lahat ng mga pangarap natin or goals natin, kayang ibigay ng iyo sa amin. Okay? So, wag niyo po kakalimutan na ikaw, agila ka. Okay? Yan. And syempre, ano ba yung pwede natin expect talaga pagdating sa iyo sana? So, number one, small capital, big income. O type nyo nga, magkano yung sinimulan nyo sa iyo sana? Ayan, 20,000 ba? 30,000, 50,000, magkano? Ako noon nasa 17,000 plus. Yun yung tanda ko noon. Kasi 1 BC lang yun. Tapos puro cell essentials, optimizer, yun yung package dati. Ayan, same kami ni Coach Nathan. O, diba? 46K, o, diba? Pasaktong-sakto tong Sir Robert, 27,500. Okay, diba? Ayan. So imagine niyo yung nilabas naman talaga natin, kung iisipin, maliit naman talaga siya compare sa ibang negosyo. Kasi sa totoo lang, for example, yung 17,000 pa sa akin, ilang 17,000 na ba or ilang 20,000 na ba yung nagdaan sa kamay ko? So in short, kaya ko naman talaga siya ibalik. Pero alam niyo kung ano isang nakatulong talaga sa akin kung bakit sineryoso ko talaga yung sana ituloy-tuloy ko siya? Laging sinasabi nun, ni Mentor Rich, Mentor Caleb, huwag mo isipin na 17,000 pesos lang yung nilabas mo sa iyo sana. Isipin mo, 17 million siya. So in short, hanggat hindi ka nagsa 17 million, nagto 20 million, nagto 50 million, nagto 30 million, hindi ka titigil na gawin yung niyo sana. Kasi kailangan mo mag-ROI. Okay? So yun din yung naisip ko talaga. As in, pag alam nyo, nung ginagawa ko nga to, kasi nire-revise ko siya, as in, naalala ko talaga yung mga moment na yun na na-excite nga ako. Kasi bakit? Magkano maggawa ng traditional business ngayon? For example, gusto mo ng cafe. Kasi yun naman yung common na gusto ng mga tao. Cafe, restaurant, ganyan, spa. Magkano yan? Di ba minsan nabutin ka mga 300,000, 500,000?
O, di ba pag i-open mo na yon, grabe, di ba mula opening hanggang closing, nandun ka. Hindi ka talaga papayag na wala ka. Kasi kailangan mong i-make sure na yung negosyo mo, merong pumapasok, may pumupunta, may kinikita. Kaya nandun ka talaga. Ay, di ba kahit anong mangyari. Minsan nga, pag napansin mo pa, shucks, 1 week na, wala pa rin, parang wala pa rin akong kliyente ah. Pwedeng di ba, ikaw na yung nagpa-flyering, ikaw nag-message sa mga friends mo. Di ba, lahat gagawin mo para lang talaga may pumasok or may bumalik talaga dun sa inopen mo na traditional business. Okay? Imagine yung ganun nyo rin i-treat yung Yusana. Hindi ka pumapayag every single day na wala kang ginagawa para sa business na to. Okay? Huwag yung hayaan na, uy, kaya ko naman bawiin yung 20,000 or at the end, healthy naman kasi ako. Okay? O, alam niyo, ito po, sa totoo lang, kailan ako nag-ROI? Nakakatawan, chinek ko. After 7 years. Ayun ang tinotal ko. Diyan ako nag 19 million. Tinanggal ko nga yung unang taon. Sabi ko, ay, kulang, kulang. So, 7 years, di ba? Pero sobrang worth it pa din. Kasi pag in-average mo yan, 200,000 per month po yan. Tandang-tanda ko, on my fourth year sa Yosana, never na rin bumaba ng $1,000 per week yung income ko. Okay? So imagine niyo po, dapat ma-imagine niyo yung sarili niyo na gano'n. 1 year from now, 'di ba? Kung ano yung gusto mo na minimum. Kasi yun naman yung kayang ibigay ng Diyos sana. Okay? Yan. And ano yung second? You are your own boss. Si upline po, hindi po yan boss. Nandiyan lang tayo, yung mentors, di ba? Nandiyan lang po talaga para i-support talaga tayo, turuan. Okay. Ito ba yung nakakatawa? Minsan nga, tigas pa talaga ng ulo natin eh. Kasi naalala ko, matigas din naman po yung ulo ko, pero patagong matigas. Kasi nga, di ba, medyo mahihain talaga ako, hindi talaga ako basta sumasama. Pero sa totoo lang, pag may sinasabi sa akin, minsan nag-iisip pa ako, gagawin ko ba yan? Experience ang ganon. Yung pag may sinabi si upline, si mentor, si coaches, di ba? Na parang, okay lang ba? Gagawin ko pa ba yan? Hindi, okay lang. Diba, acne. Ayan. Tapos alam niyo ito, naalala ko, kasi ang favorite ko talaga kapag ganitong training, kasama din yung mga downlines. Kasi syempre, di ba, minsan, di narinig nila doon. Tapos sasabihin nila, makareact ng tama. Tama eh. Tapos isip ko, parang pinugit ko naman yun. Alam mo, ko naman yun. Dati nung bago ako, pag naririnig ko yun sa down, tinanggit ko naman yun, bakit parang kailangan sa iba pa nila marinig. Ganun pa yung naisip ko noon. So parang, alam mo, may konting tampo ka pa. Kasi syempre tao ka pa rin naman, sa bata ka pa noon, parang bago ka pala sa iyo sana, o di ba? Feel mo pa na upline ka. Ganun, di ba? Pero alam nyo ngayon, kapag nakikita ko sila nagre-react na gano'n, tama eh, ganyan ko mga reaction nila. Alam mo, na-excite na lang ako. Sabi ko, ay, finally, na-realize na niya. Ay, finally, nakatama na. Ay, mga ganon. Okay? Kaya alam nyo, nakaka-enjoy po itong nyo sana. O, ikaw ang boss, kaya dapat be the worst boss talaga. Kasi ikaw din yung magsasabi, gaano kalaki yung ililipad mo sa iyo sana. Okay? Yan. And third, flexible business. Imagine nyo, anytime, anywhere, pwede na natin magawa yun sana. And most nga po nandito, di ba, for example, Coach Jenny, nasa ibang bansa. Okay? So in short, hindi na tayo kakabahan kasi dati, nung bago po kami, for sure na-experience to nila, Mentor Reg, na Mentor JP, ganyan. Di ba, pag nagta-travel ka, kaya 2 linggo or 1 linggo, pag nag-out of the country, kaya may free travel yun sana. But somehow, meron ka maisip, ako, paano kaya yung mga downlines ko? Ano na kaya mangyayari, lalo na yung mga bago? Di ba, yung ganong feeling eh. Ngayon, wala na. Kasi kahit nandun ka, sabihin natin, isang buwan ka sa isang lugar, alam mo yun, ang imi-make sure na lang, o sa gabi, tuloy pa rin yung Zoom. O ano schedule, makapag-present ka pa rin. Kasi may online na. Ay, kaya nakaka-excite. So yung business natin, hindi lang talaga siya pang local. Automatic, nag expand tayo sa ibang bansa. Ay, so this year, yan din po yung isa kong goal. Alam mo yan, sabi ko talaga sa sarili ko, challenge ko yung sarili ko na magkaroon talaga ng ibang bansa. Okay? Yan. And ano yung pang-apat? You can manage your time. Ay, ito, note nyo po to, take note nyo to, kasi favorite ko to. Pag naalala ko siya, as in, dun ko talaga nakikita kung ano yung meron sa Yosana. Pag tinrate mo yung Yosana as part-time or short-time business, ano lang talaga yung makukuha mo? Pwedeng ROI lang.
Diba? Or kaya, ay, healthy lang ako. O, i-treat mo yung sana na sabihin natin job. Parang job mo. Siyempre, ang makukuha mo lang din, parang sahod mo lang din. Okay ka na ba? Sahod mo lang din? O, pwede na. Yan yung starting para makapag-resign ka na. Full-time yung sana na. Okay? O, pero pag tinreat mo yung Yusana as big-time business, o take note ha, big-time business, dito makukuha mo talaga yung pangarap mo. Kaya favorite yung linyahan ni Mentor Rich na sa iyo sana hindi to hanap buhay. Hanap pangarap. Okay? Kaya lagi natin ititreat. Kaya favorite ko rin to eh. I-treat mo yung sana na parang hari or reyna. Kasi ititreat ka rin niya na hari or reyna. Okay? And totoo naman. Okay, ito share ko lang kasi naalala ko si Mentor Monet. Ito, yung unang post niya, yung don't work just to pay bills. Work for freedom. Okay? Pinost niya to July, mid ng July, Monday yon. Diba? Tapos yan, nakahiga lang sila ng family niya, ganyan. Doon mo talaga nakikita kung ano yung tinatrabaho mo sa iyo sana. And every time na makakausap ka ng mga diamond directors, pag tinanong mo ano yung lifestyle, ano ba yung Yusana lifestyle, ano ba yung nabigay ng Yusana, ang sasabihin talaga nila, yung time and financial freedom. Okay? O, di ba ngayon, imagine niyo 10 days siya sa Japan. Kasama yung buong family niya. O, di ba pagka-shoot niya ng Las Vegas? O, tara na. Oh, pero grabe. Alam niyo po ba, isa rin talaga siya na nakita ko kung paano niya win-workout yung 2024. Kaya deserve niya yan. Pero doon niyo rin po talaga makikita na pag tinrabaho natin yung Yusana, imposible na hindi mo talaga makukuha kung ano yung gusto mo. Okay? Syempre, given yan, ano ba yung mga attitude talaga na kakailanganin natin habang ginagawa natin yung Yusana? Okay? So, number one, stay positive and be proactive. Okay? So, take note nyo po yan. Kasi sa totoo lang, sino dito nakatry na maging nega? Ano mo yung parang nang nega ka lang talaga? Na-try nyo na ba? Kasi na-try ko na yon dati, di ba? Parang sige nga, try ko maging nega isang araw. Grabe, parang feeling ko pumangit lang ako. So, ayoko talaga maging nega. As, isa pala yung lagi ko iniisip. Parang ko pag nega ako, pag naasimawat ako, pag down ako, feeling ko papangit ako, so ayokong pumangit. Ano naman, minsan alam niyo ba, yung mga ganong kababaw kong reason, in fairness, nakakatulong siya kung para maging positive talaga. Okay? Ayan. Pero alam niyo, mas masaya pa rin, or mas nakakatulong pa rin na positive ka mag-isip kahit ano pa yung pinagdadaanan mo. Kasi mas mabilis yung recover mo o yung resilient mo kapag positive ka. For example, pag na-observe nyo rin, kahit sino, kapag halimbawa kahit sa may mga may sakit, di ba? Kaya nakita ko rin to kay Papa eh. Kaya parang si Papa no, nung nagkasakit siya, parang sabi ko siya, oh Papa, kailangan mo maging masaya, alisin mo yung pag-isip mo, na-stress ka, ganyan. Tapos nag-iba. Kapag alam mo yun, nakita ko na masaya siya, na positive talaga siya. Okay? So, ganun din sa business natin. Siyempre, hindi naman lahat na makakausap mo talaga magiging okay sa negosyo eh. Imposible rin naman na hindi ka maka-experience ng mga negative, di ba? Pero lagi mo tatandaan yung journey o yung process na nangyayari. Kaya enjoy mo lang yon. And pag yun yung nakikita mo na, uy, process to, part ng process, part to ng pag-grow ko, mas madali talaga sa'yo na naging positive. Okay? And pag proactive ka, in short, kasi hindi pwedeng positive ka lang din. Alam mo, meron din naman kasing ganun, yung positive lang, pero hindi gumagalaw, walang ginagawa. Hindi pwede yon. Diba? Kailangan may ginagawa ka din. Kaya kasama yan, positive and proactive. Kasi pag proactive ka, in short, meron kang changes o may diskarte kang ginagawa para maging okay yung sitwasyon mo. Okay? So, lagi po tatandaan yan ha. Lalo na sa iyo sana business. Kasi itong business na to, wala talaga siyang isang perfect way na o ganito lang gagawin yung negosyo natin. Ay, lalo na sa panahon ngayon na ang dami nagbabago sa economy natin, ganyan. So, part talaga na dapat natututo ka maging madiskarte. Kaya po masaya magnegosyo. Kasi natututo ka maging madiskarte. Okay? Second, yes, upline and GLLA. O, lagi natin emphasize yan, lalo na po sa mga first time talaga na nag-business, dahil wala ka pa talagang alam, iba ang sa employment, sa negosyo. Iba talaga rin ang iyo sana. So, hindi mo pwede isipin na, uy, ganito kasi ako sa work ko, ganyan-ganyan. Advantage mo na yan. For example, leader type ka na, boss ka na, advantage mo yun.
So, ibig sabihin, pag inaral mo, and gawa mo yung USANA, and nakinig ka talaga sa mga uplines or sa mga mentors mo, mas madali mong makikita yung results sa business na to. Kasi meron kang hidden talent na eh. Okay? Kaya yan po, alam niyo ako, sa totoo lang, yung yes, upline, GLLA, lagi ko po talaga yan sinasabi sa mga bago. Okay? Kahit kasi na-experience ko rin maging matigas yung ulo. Feeling ko nga kung hindi matigas yung ulo ko, siguro ilang star diamond director na ako ngayon. Okay? Kaya wag na po matigas ang ulo. Okay? Yan. The third, it's my fault attitude. So kahit anong mangyari sa'yo sa negosyong yon, sa negosyong to, ikaw din talaga yung dahilan. Okay? O, lagi kong naalala yung sabi ng mga mentors, bakit kapag nagkasasakyan ka ba, sino magdadrive ng sasakyan mo? 'Di ba? Kami ba o yung mga mentors ba, yung mga coaches, 'di ba hindi naman. Ikaw din talaga yung magdadrive mo. Yung bahay na mapapagawa mo sobrang ganda, yung dream house mo talaga. Sino titira doon? 'Di ba? Ikaw. Okay? Kaya alam niyo po, pag meron din tayong it's my fault attitude, ang bilis din talaga mag-recover or ang bilis gumalaw. Ay, teka, ito yung kailangan ko i-correct sa sarili ko. Ay, ito yung kailangan kong i-improve. O for example, naka-experience ako. Baka may na-experience din kayong ganito. Hindi may download, may guest, hindi nag-pay in yung guest. O di ba parang feeling ko kasalanan ko kasi hindi pa ako magaling mag-present noon. Ay, naku, ko lang mag-present sa kanya kasi hindi siya magaling mag-present. Parang, alam yun, naisip ko talaga nun, teka, sige, ano kaya ako improve ko? Sige, baka may point naman talaga na hindi ako marunong, hindi pa ako magaling mag-present. Okay? O, pero yung downline na yun, wala na. O, pero ako, nandito pa rin ako. Consistent yung income. Okay? Kasi bakit? Mas nakita ko ano yung kailangan kong improve sa sarili ko. O sige, kung may kasalanan ako, okay. Ano yung kailangan kong i-grow pa? Okay? Kaya dito po, number 4, always show up kahit anong mangyari, kahit ano pa yung emotion mo. 'Di ba? Dahil nasa iyo sana ka, magpakita ka. Okay? Kaya ito po, hindi ito nawawala sa akin. No matter how I feel, I get up, I dress up, I show up, and never give up. Kasi di ba 90% of success is showing up. Kaya ganun ka-importante na nagpapakita tayo sa mga events. Okay? And alam niyo, sobrang na-realize ko talaga pag umattend ka ng mga events, ng mga trainings, alam niyo, na-mold talaga yung winning mindset natin eh. Nakakailanganin mo the moment na magkaroon na hindi ka emotionally stable or parang pag may concern or may problem sa labas. Okay? Kasi hindi ko naman po pwedeng masabi na lagi ka talagang excited na gawin yung negosyo. Pero importante, ano na yung foundation o level ng foundation na nagagawa mo sa sarili mo. Okay? Kaya attend po kayo and lagi talaga tayong sumama. Okay? O di ba yung upcoming nga, yung February po, yung regional convention ng Singapore. So sama-sama tayo sa mga, syempre, si Coach Jenny, no? Next time, Coach Jenny, di ba? Ayan. Siya naalala ko nasa Italy. No? Ito pa, yan. Ito yung mga example pictures ng mga activity. Saka alam niyo po, lalo na nung bago ako, lagi akong excited na ako dapat yung sa unang maka-experience nung training or nung event. Alam niyo kung bakit? Kasi pag may mga upcoming tayo na downlines or may mga existing tayong downlines, yun kasi rin yung ikukwento natin. Ano yung experience natin dun sa training, dun sa events, ano natutunan natin, ano na-realize natin. Kaya ako po, sobrang excited ako pag umattend ako kasi na-share, parang ano yun, automatic yun eh. Dapat ma-share ko agad kung ano yung natutunan ko or na-realize ko. Kaya di ba ito rin po isang assignment ko sa inyo, every time na may training kayo, ano yung top 3 na natutunan nyo talaga and gusto mong i-apply. Tapos ganun din sa mga downlines, tatanungin mo rin sila, ano yung top 3 na nagustuhan nila doon sa training na yon? Ano yung top 3 na pwede nilang ma-apply din? Okay? Yan. And next po, ito, commitment. So, di ba may level of commitment? I'll try, I'll do my best, I'll do whatever it takes. So, anong level of commitment nyo dyan? Okay lang ba? Type nyo kung anong level of commitment na nasa na yung commitment mo. Lalo na po yung mga bago. Okay, huwag kayong mag-alala. Ako, nag-start po ako dun sa I'll do my best. Kasi ba, I'll try, I'll do my best, I'll do whatever it takes. So, nandun lang din ako sa I'll do my best nung bago ako. Actually, kaya I'll do my best yun kasi sobrang daming negative sa akin nun. So, alam mo yung ma-pride lang ako na gusto kong i-prove sa kanila na may magiging results ako sa inyo sana. Ay, kasi may nagsabi sa akin nun na, uy, balkan mo na lang ako pag mayaman ka na.
Uy, sige, ano, pag may sasakyan ka na, pag consistent na yung income mo, yung mga ganun. Okay? Eh, syempre ako naman nasa isip ko na, kung kailangan ko talaga ipakita sa kanila. Ayan, I'll do my best, I'll do my best. Sige, ayan. And ako po na ngayon, syempre, pag tinanong nyo, andun talaga ako sa I'll do whatever it takes. Wala nga ako ibang naisip na business, kundi yun sana lang talaga eh. So, lahat ng gusto ko talaga mangyari because of yun sana results lang. Okay? And alam niyo, hindi rin po ako naniniwala dun sa I'll try. Kasi di ba pag I'll try, sa lahat ng bagay, I'll try ka talaga. Sa family mo, sa relationship, sa work, or kahit saan, lalo ka lang sa lagi sa I'll try. So, hindi lumalabas yung ano yung galing na meron ka talaga dapat o yung potential na dapat meron ka. Okay? Yan. And alam niyo, ito po, lalo niyo tatandaan, kasi di ba commitment, big word kasi rin yung commitment. Pero ang yung sana naman, lalo na sa mga part-time po, dito papasok yung quality versus sa quantity. Kasi for example, ako po, nag-start din naman ako na part-time eh. So, kaya naman gawin yung yun sana din talaga. Kung gaano mo lang siya kaseryoso, nagagawin talaga. Okay? Tanda ko po, nung part-time ako, para sa mga part-time, yung lunch ko, minimake sure ko siya na sulit. So, 15 minutes lang ako kakain, 15 minutes tutulog ako noon kasi may mga moment talaga puro puyat eh. Kasi di ba po, ngayon ang maganda kasi pagtapos ng training, nasa bahay ka lang, okay, marami ka pa magagawa, di ba, tutulog ka. Eh kami noon, alam mo yung after training, after presentation, may mom, may dinner. Alam yung dinner namin, 11 o'clock, 12 o'clock. Tapos may mom pa yan. Uwi kami mga alas 2, alas 3, ganyan. Tapos kailangan mo gumising ulit na alas 5 kasi magtatrabaho ka, mag-aayos ka, magpe-prepare ka sa work mo, gano'n. Di ba? Kaya yung lunch ko, ganun kasulit. 15 minutes, kakain, 15 minutes, tutulog, 30 minutes, nag invite. Kasi kailangan sa gabi, meron ng presentations. Okay? Dapat sulit yung araw. Okay? Kaya alam niyo nun, kaya na-improve po talaga yung mindset ko from spare time talaga yon na parang kung kailan ko lang siya feel gawin sa naging, alam mo yun, full-time mindset na kahit part-time ako, ito yung kinumit ko na oras sa iyo sana, tatrabahuin ko yung iyo sana. Okay? Yan. Ay, wow, di ba? Dito pa na si Coach D. Diba? Totoo. Iba yung gala ko no, pag susulitin yung oras talaga. Okay? Yan. And ito po, syempre, paano sa pag-commitment, di ba? Unang tanong, anong habits meron tayo? Positive habits, ha? And by the way, guys, syempre yung positive habits, ikaw yung magsasabi sa sarili mo kung nakakatulong talaga sa iyo tong habits na to. Okay? So, ano yung mga habits talaga na sa tingin mo, makakatulong sa'yo this year? Okay na po ba? Note kayo, lagay kayo at least one na i-create mo talaga or i-make sure mo na magagawa mo siya this year. Okay? Ano yung habit na gusto mong magawa? Okay? Tingnan nga natin. Okay naman po yung habits ko. Ganyan na. Ayan, o ito. Book reading. Uy, maganda yan. Eh, alam niyo ako, to be honest, kapag gantong holidays, ang favorite na kasama ko dyan, libro read talaga. Grabe, imagine niyo ha, kung i-goal mo na every day nakakapagbasa ka kahit sabihin natin 10 pages. Kasi yung 10 pages, estimate ko na sa mga 20 minutes ka nagbabasa. Which is enough din yon or maganda na yan na masimulan in a day. So imagine niyo, tingnan natin ha, sa pages. O di ba naka 3,000 plus ka na ano, na pages nun. So ilang libro din yung natapos mo sa isang taon. Okay? Nakaka-excite yan. Ayan, exercise. Ano ba? Ay, mental exercise. O, di ba? Ako rin gusto ko rin yan. Na consistent talaga nag-exercise. Okay? Alam mo, dito ko nakita talaga kung ano yung meron ka ngayon because of habits mo talaga siya. For example, di ba, pag limawa, nag-gain ka ng weight, naging 70 kilos ka. Hindi naman pagising mo sa umaga, ay, 70 kilos na ako. Di ba, hindi naman siya ganun. Depende yun kung ano yung mga previous months o years na ginagawa mo talaga. Okay? Kaya kailangan aware din tayo.
Kaya for example, ako po sa weight ko talaga, bantay ko talaga siya. Pag halimbawa nag 60 kilos na ako, naku, kinakabahan na talaga ako. Kasi ibig sabihin, naku, hindi maganda yung mga kinain ko ng mga nakaraang linggo, ganyan. Diba? Dapat 55 lang ako, ganon. Okay? Yan. Tingnan natin yung iba, consistent posting in social media. Uy, maganda to. Yes. Staying focused. Okay? Ayan. So, paano mag-stay ng focus? Coach Nathan. Okay? Walking every day para sa progress to running. Wow, ganda to ah. May alam yun, nakakatuwa pala yung pag minugol mo yung 10,000 steps. Diba? Dati pa natatawa ko kasi ako nga pasawin sa, uy, 10,000 walks. Ay, steps pala. Sabi ko, minsan po siya, ay, 10,000, ay, 10,000 steps. Pero maganda siya, nakakatulong talaga siya sa akin. Ay, kahit alam mo yun, kapag nakita ko nga na, uy, itong phone, in fairness, pag meron kang monitoring na ganun, grabe, wala akong ginawa, ganito lang yung steps ko. Ibig sabihin, hindi man ako healthy ngayong araw. Mga ganun naisip ko na. Ay, ayan, tulog ng tamang oras. Zumba. Ayan, intentional workout, totoo. O yan, oy, ganda nito ha, 5 a.m., 6 a.m. club na paggising. Okay, presentation, Bible reading, attending training, ay book or Bible reading. Wow, ganda oh. Using Pomodoro, yes. Ito yung sabi ni Coach Nathan. Okay? And alam niyo, ito lang po yung gusto kong iwan din talaga sa inyo pagdating dito. Good habits makes ordinary days extraordinary. Gusto mo bang magstay na mahirap? O, ito yung gawin mo. Nakita ko ta sakto kanina. Sabi ko, oh, ano, how to stay poor. Sige, manood ka lang ng TV, wala kang hobbies, wala kang passion, di ba? Tapos nandun ka lagi sa comfort zone mo. Waiting for magic. Naalala ko to eh, may kwento ko nabasa. May isang tamad na farmer, merong rabbit na nahulog sa harap niya. Kasi yun palang isang wolf, hinahabol yung rabbit kaso hindi nakuha no wolf. So nahulog sa kanya yung rabbit. So ang saya niya kasi malaki yung rabbit, yun yung niluto niya. Tapos yung feather ng rabbit parang binenta niya, yung skin binenta niya. So kumita pa siya. So everyday naghintay siya ng rabbit na mahulog sa unahan niya. Di ba? Naghintay sa magic. Pero syempre, at the end, namatay lang siyang nakanganga. Kasi nga, wala namang ganun. Hindi pwede na hindi mo tinatrabaho yung isang bagay. Okay? And lalo na po to, blaming others. Nung tinanggal ko talaga to, kasi sobrang realization ka talaga nung habang nag-iisa na ako na hindi ka talaga pwede mag-blame ng ibang tao. Kasi it's my fault eh. Sobrang laki po nang na-improve nung yung sana results ko talaga. Okay? Yan. Ako naman, di ba, kung si Coach Nathan, pagdating sa habit, yung Pomodoro, yung method niya, ito po, isa sa mga favorite ko, ito, 2-minute rule. Lahat ng sisimulan mo, kailangan kaya mong masimulan agad. For example, gusto mo talaga every single day, may prospecting inviting ka. So, nasan yung prospect list mo? Kung online yan, nasa desktop mo ba yan, isang click mo pa lang, lalabas na agad. Kung nakasulat ka, yung notebook mo laging mo katabi. So, dapat ganun. O, di ba, pag halimbawa gusto mo mag-workout, yung working clothes mo ba and shoes mo, kitang-kita mo na agad. Pag ginamit mo ba, kuha mo na agad, pwede ka na agad mag-workout. Okay? Yun. Kaya importante po yung 2-minute rule. Sobrang effective yan sa akin. As in, lahat ng gagawin ko, kahit po sa posting, ang ginagawa ko talaga o sa notes ko, nagre-ready na ako, ito na yung mga kailangan ko i-post, ito na yung gusto kong tema, yung mga ganun. Okay? Advance ko na nilalagay para mabilis ko siya makukuha. Okay? And ito, never miss twice. Never miss twice. Kasi di ba po, sabi the first mistake is never the one that ruins you. It's the spiral of repeated mistakes that follows. In short, alam mo nang hindi mo nagawa yung kine-create mong habit, kinabukasan, inulit mo ulit na hindi gawin. Lalo na po this year, kasi syempre, di ba, pag talaga New Year, alam yon goal natin, as in, ito, gagawin ko to, kailangan ko masimulan. Huwag po agad isipin na magagawa niyo siya agad ng perfect.
Eh, naalala ko si Mentor Red, siya po talaga yung workout buddy ko. Alam mo yung kami noon, nung naisod, gawa ko, may na-move kami, ganyan. Alam mo yung, as in, sabi nga namin, show up talaga lang. As in, masimulan lang talaga namin. Yung gano'ng feeling. Okay? Yeah. Kaya ikaw, pag may gusto ka, hindi mo kailang isipin. Kasi marami po talaga sa panahon ngayon. Yung isip-isip, tapos napaparalyze. Kasi parang kailangan ganito na agad. Kailangan magawa ko agad ng ganito. Walang ganon. Kailangan mo talaga mag-small steps. Kahit sabihin natin, oh, may nasimulan ka ngayon, bukas sabihin natin, dahil ang daming nangyari, hindi mo nasimulan. O kinabukasan, simulan mo ulit. Make sure mo lang. No, gagawin ko to, gagawin ko to, gagawin ko to. Okay? Yan. Kasi bakit? Yung syempre, yung mga good habits, kailangan may immediate effort siya eh. Hindi man perfect yung effort mo, pero merong improvement. Okay? So I hope may nabibigay po ako sa inyong lahat. Na-share sa inyo. Okay? Yeah, next naman, may weekly goals ka ba? Okay. Minsan kasi, yung tao hindi naman talaga siya tamad, hindi lang talaga klaro ano ba yung goal niya. Okay? So in short, ano yun, ano yung iba talaga kapag may every week ka ginugol. Naalala ko nung nagraran talaga ako ng Korea, yung One More Chance. Grabe, tagal hindi ka papayag na in a single week na wala kang mapoproduce na sarili mong production, wala kang iba na puntahan, nakausap, ganyan. Kasi alam mo may goal ka. Okay? Yan. Kaya alam niyo po, ito, simulan natin. Saka ito, share ko pala sa inyo nung nag One More Chance ako. Kasi sabi ko, di ba medyo matagal yung span? Patulad this year, target natin mag-Dubai, di ba? Minsan, meron tayong idea na sige, habulin ko na lang dito. Ito na lang yung na-produce ko this week. Huwag kang papayag na ganun. Every single week, kung ano yung kailangan, workout mo talaga siya. For example, sa lahat ng bago, di ba po yung Dubai? Sabi natin Dubai ha, kasi parang siya yung pinakamadaling computein eh. Sabi natin 15,000 growth siya. Divide natin sa 52 weeks. So last week meron na. So sabi natin $300 yung target mo. Dapat hindi ka lumalayo dun sa goal mo na yun. Dapat mag 300 ako this week. Kasi alam niyo, ito po yung experience ko, share ko lang for everyone. Yung sa One More Chance sa South Korea. Sabi ko, sige, babawiin ko next week. Naku, nagkulang, babawiin ko next week. Hanggang alam niyo ba, yung last 3 weeks, ang laki na kailangan ko. Ganon. Hanggang na-adjust na. Hindi pwede. Eh, kasi for example, nag-target ako, dapat nandun ako sa first 13 weeks. Alam mo yun, yabang-yabang ko pa. Tapos ako naman din mismo. Ay, guilty din talaga ako. Kaya doon ko talaga na-realize na ko itong 2025, kung ano talaga yung every single week na goal ko talaga, ilalaban ko talaga siya. Kasi hindi talaga totoo yung babawiin mo pa siya sa dulo. Okay? Kaya maximize natin na bagong taon, bagong lahat, as in excited tayo. Even yung mga prospect natin, for sure na ang daming naghahanap yan, gusto ng mga bagong opportunity, panggigilan natin to. And sakto yung isang shinare nga na, na video ni Mentor Rich, ang ganda nun. Yung first 90 days na panggigigilan mo talaga, yung ipoproduce mo lahat. Okay? So ako po, yun yung naisip ko na itong first quarter talaga. Lahat ng kaya kong i-produce, lahat ng pwede kong gawin, gagawin ko rin talaga siya. Okay? And ito po, what are you willing to sacrifice? Siyempre, pag may habit ka na i-create, pero talagang nasa-sacrifice. Okay? So, ano yung willing kang i-sacrifice this year? Okay lang ba? Type nyo kung ano yung willing kang i-sacrifice this year. Ako naisip ko na ano yung sacrifice ko agad eh. This year. Diba? Ay, sige nga, so natin, naku, huwag kayo mahiya hindi naman natin kayo judge. Basta at least alam mo lang sa sarili mo, aware ka. No, ito yung sacrifice ko. Yan. Kasi if you don't sacrifice what you want will be the sacrifice. Ay tulog. Siguro siya may tulog, di ba? Ayan, sino pa? Ay, ano pang meron? Ano pa yung willing ka talaga i-sacrifice? Okay? Kasi for sure, ano ba yung mga ginagawa mo talaga before na alam mo hindi nakakatulong talaga sa'yo? Alam nyo, ito po, yung mga tao kasi or talagang human nature natin, parang kung ano yung ngayon na parang feeling mo na napapasaya ka,
kahit hindi naman yun yung kailangan pa or hindi siya aligned dun sa goal mo. Parang nakakalimutan natin yung idea talaga ng delayed gratification. Okay, yan. Unplanned travel. Wow! O, diba? Ayan, bundok, K-drama. Oh, may K-drama dito ha. Parang dati ko na nasacrifice yung K-drama. Hindi na ako nanonood ng series talaga. Na yung tipong laging gusto ko lang matatapos siya ng isang araw, dalawang araw. Di ba yung galong feeling? Okay. Ayan. I-sacrifice ko muna. Di ba? Sacrifice ko muna to kasi gusto ko bumili ng wow! O, di ba? Totoo. Actually. Yun din yung isa kong motivation noon. Nung ano ko, naalala ko, thank you Coach Jen. Naalala ko nung South Korea, yung sa travel na South Korea. Sabi ko, hindi ako nanonood ng K-drama kasi mas gusto kong ma-feel na nasa South Korea talaga ako. Kasi di ba noong 2022 naman, nasa South Korea ka talaga. O para ka lang nasa loob ng K-drama. Ganon. Di ba? Okay? Kaya importante po yan. And alam nyo guys, konting tiis lang talaga na as in yung mga bagay na hindi makakatulong sa atin. Okay? Kasi bakit worth it talaga siya. Ito lagi ko to share. Favorite ko yung mga recognition ng Yusana kasi sobrang thankful ako na ma-recognize din sila. 'Di ba? Ako every time na umakyat ako, 'di ba, feeling ko ang ganda ko, ganan. Pero alam mo yung feeling na pag-akyat mo doon, masasabi mo sa sarili mo na tama yung decision mo and worth it lahat ng sinacrifice mo kasi may results kang nagawa na produce. Okay? And alam niyo ba, ang pinaka mas nakakatuwa o nakaka-excite, pag yung mga downlines mo naman, yung nakikita mo na umaakyat din talaga ng stage. Grabe, parang ikaw yung number one na fan, ikaw yung number one na proud. Yung mga ganon. Okay? And alam niyo, lahat ng travels, di ba, sabi nga, di ba yung mga unplanned travel, huwag kang mag-alala. Lahat nung iaano mong travel, ide-delay mong travel, di ba, malay mo, lahat naman ng mga dream travels mo talaga, free mo makukuha sa iyo sana. Okay? Tandang-tanda ko po yun nung bago ko, laging naririnig. Do ako, hindi kasi ako matravel 14 years ago. Pag papipiliin nyo nga ako matulog mag-travel, pipiliin ko matulog eh. Tulog is life, ganun. Kasi maraming tao, ayoko maingay, ayoko magulo. So, mas gusto ko na nasa bahay lang. Pero sila Mentor Rich na Mentor Caleb, tapos sa mga downlines ko din, naririnig ko sila. Sila Gary, na Marvin, na okay lang yan. Kahit marami kang gutom ngayon. Kasi di ba pag nung talaga kami time na yun, presentation, tuloy-tuloy. Yung tipong yung dinner, mga 11, 12 midnight na namin naalala, shucks, di pa pala kami kumakain. Kasi tuloy-tuloy yung presentation, trainings, ganyan, etc. Diba? Sabi niya, okay lang yan, lahat ng gutom mo. Pag nasa travel ka na ng sana, babawiin mo lahat ng puyat mo, babawiin mo. I think nandito si Ramil. Si Ramil, kasama ko siya sa Sydney. And for sure na experience niya. Yung natutulog, gusto ko lang matulog. Kasi literal, pag sinasabi nun na, di ba pag nasa travel ka, babawiin mo lahat ng tulog mo. So, binabawi ko talaga. So, andun lang ako sa kama. Siyempre, di ba, yung mga 5-star hotel, masarap yung kama, ganon. Okay, ayan. Ayan. Natulog kami di ba? Sila Coach Jenny nga din, natulog sa Maldives eh. Pa, kasi kasama si husband niya. Pero nakita niya siya, lahat ng titiisin nyo or sasacrifice nyo for now lang siya. Ide-delay nyo lang naman for better para mas ma-enjoy nyo talaga. Ay, pagising nila kakain ulit. Totoo yan. Grabe. Kaya alam nyo ba, sabi ko, commitment ko this year, lahat ng travels ko, yung 2026, dapat sagot lang ng niyo sana. Hindi muna ako magta-travel ng ako yung sasagot. Kasi ang goal ko, yung sana muna yung sasagot. Ay, yan, ka nakaka-excite, di ba? Okay, yun. And ito, syempre, part po talaga yung discouragements. So, wag nyo nang isipin na hindi kayo mare-reject, na wala magkokontra sa inyo. Kailangan nyo ma-immune. At ang favorite kong kwento to, ay, so may mag-asawa, may donkey sila, tapos may sakahan. So, alam niyo yun, bago talaga sila makauwi, 4 na barangay yung dadaanan nila. So ngayon, sabi ng mag-asawa, pagod na tayo pagsasaka, sakyan na natin yung donkey para mabilis makauwi. So ngayon, pagdaan nila doon sa first barangay, sabi ng mga tao, grabe naman itong mag-asawa, hindi man lang naawa sa donkey, papatayin nila.
Eh di narinig nila. Sabi ng babae, Han, ikaw na lang sumakay, mas pagod ka sa akin, maglalakad na lang ako. Eh di sa pangalawang barangay, ganun ginawa nila. So lakad yung babae, tapos yung lalaki nakasakay sa donkey. So pagdating dun sa pangalawang barangay, yung mga tao nabubulungan. Grabe naman yung lalaki, hindi man lang gentleman. Yung babae pa talaga yung pinaglakad. Ganun. So sabi na, di narinig, sabi nung babae, Han, napapahinga ka naman na, sige palit tayo. Ako naman yung sasakay sa donkey. Ikaw naman yung maglakad. So pagdating sa pangatlong barangay, yung mga tao, at pit pa lang sila, nagtatawanan na sa bubulungan. So sabi ng tao, tingnan mo yung lalaki under, ganyan. Tapos, pagdating nila sa ikaapat na barangay, aba, mas malakas yung tawanan ng mga tao. Yung sabi nila, "O, sige, lakad na lang tayo." So sabi ng mga tao sa ikaapat na barangay, mata mo yung mag-asawa, ang stupid. May donkey pero naglalakad. Ha? Ganyan. So in short, edi pagdating nila dun sa bahay, kumakatok. Knock, knock, knock. Edi yung mga anak nagbukas ng pinto. Nang laki yung mata ng mga anak. O sa tingin nyo, ba't nanlaki yung mga mata nila? Anong itsura ng magulang nila? Bakit nanlaki? O, diba? Pagbukas ng laki. O sa tingin nyo? O diba sabi na, pagod, stress, ganyan. Pero alam nyo kung ba't nanlaki? Yes, buhat-buhat nila yung donkey. So in short, whatever we say, whatever we do, people will always find something to say. Hindi naman natin talaga pwedeng i-please talaga lahat. Okay? And kahit nga ako po, alam nyo, number one talaga na kontrabida, yung tatay ko. Grabe, 2 years yun, hindi nag-take ng products. Diba? Part mo talaga yan. Okay? And ito lang, gusto ko i-take note nyo, bakit ba sila nagnenega or nagdi-discourage? Una, concern lang talaga sila. Kasi hindi naman nila alam kung ano talaga yung pinasok mo. For example, yung papa ko, nag-aaral siya na, uy, pinag-aral kita, okay na may trabaho mo, may plano ka naman, o bakit ngayon nagpupuyat ka because of you sana? Alam mo yung feeling niya, yun yung pinaka-concern niya, gabi ka na nalilate, mamaya mapahamak ka. Ano ba yan? Namamayat ka. Tandang-tanda ko pa yun. Tapos nag-resign ako, mas lalo nagalit. Resign. Di ba? Ganon. Ay, pangalawa, ayaw lang din nila lumabas sa comfort zone. Kasi ito na yung nakasanayan ko. Naku, pag gagawin mo to, para ma-force ako na kailangan ko rin gawin yan. So ayaw lang din nila lumabas sa comfort zone. And no, may mga tao lang talaga na ayaw ka maging successful. So di ba, minsan may ganun lang talaga. Okay? Kaya alam niyo, favorite ko talaga yung yung kay Mentor Caleb na stand up for what you believe in, even it means standing alone. Basta alam mo sa sarili mo kung ano yung meron sa iyo sana and bakit mo talaga siya ginagawa. Okay? And alam niyo, favorite ko rin to, yung plaque. O, PLAK para sa mga bago. Pera lang ang katapat. So in layman's terms, parang, alam niyo, yung mga tao talaga, results-oriented naman sila eh. Kaya bilisan mo lang magka-result. Alam niyo, hanggang ngayon, di ba 14 years na ako sa iyo sana, pero magugulat ako. Pag naman may pinost ako na results, doon mas nagre-react din yung iba kong mga prospect na hindi nagre-reply, ganyan, hindi ko na-invite. In short, results pa rin talaga yung iniintay nila. Okay? Kaya alam mo naman magkakaresulta ka sa iyo sana, kaya trabahuin na natin to at kailangan na magka-results. Okay? Oh, bakit lang naman? Di ba wala naman talaga nag-fail sa iyo sana? Bakit lang talaga sila hindi nagiging successful? Oh, take note nyo to. Una, nakikinig kasi sila sa hindi nag sana. Pangalawa, hindi kasi sila nakikinig sa nag sana. O, parang pag magpapa-check up ka, kanino ka magpapa-check up? Sa engineer, hindi sa doktor? Di ba sa doktor? Ay, kaya importante po na sino yung pinapakinggan mo. Actually, alam nyo, yung isa nga na pinapakinggan ko, kasi ako talaga, may moment naman kasi talaga tayo na hindi talaga up lagi, di ba? Parang yung energy mo, pag feeling mo bumaba. Ako automatic may mga audio po ako or libro talaga na gusto ko binabalkan. So I hope makasanayan nyo rin siya kasi importante talaga siya. Di ba nasunod-sunod ka ng rejection? Di ba nakakalungkot naman talaga? Kahit ako pag nangyayari pa rin sa akin yan, grabe itong mga to, hindi ako pinapansin. Akala nila, tao feeling. Oh, pero pag gano'n, babalik lang ako, sige, ano papakinggan ko? Ano yung babasahin ko? Okay, yan. Eh, lagi yung tatandaan yung sa SW4, Samuel Joy, Samuel Nat, so what? Oh, sell the supplements.
Someone else is waiting somewhere. Okay? Ayan. Basta sa iyo sana matira mayaman. Basta masipag. Hindi pwede matira ka lang na wala kang ginagawa. Okay? So, dapat masipag ka pa rin. Okay? Yan. And, ayan po, syempre ito, favorite ko to. Life is too short to worry about what others say or think about you. Their words can stop what God has planned for you. Okay? So, worth it po yan. Actually, ito hindi na to updated, yung mga pictures, pero lahat na experience na yan because of you sana lang. Kasi yung sana lang naman yung meron talaga ako. Okay? And grabe, pag naalala ko lahat, for example, di ba recently, si Coach Jared, naglabas siya ng sasakyan. Di ba? Nakaka-proud lang na, uy, because of you sana yun. Ah, kahit nga kay Mentor Monet alam niyo ito nakakatuwa kay Mentor Monet kasi halos everyday tatawag ako noon pag nandito sa Philippines yun. Ano yung pag kinukwento niya talaga, nilulook forward niya yung travel nila sa Japan, di ba? O parang kung sino rin nakakinig nung Friday na na Zoom yung sharing ni Mentor Ranel, di ba? Galing din sila ng Japan, yung family niya. Sabi niya, hindi niya naisip yung na nakikita yung sarili niya na hindi siya nag-iusahan. Okay? So, sobrang worth it po. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng isa-sacrifice nyo or ano man yung mga rejections na naririnig nyo, okay lang yan. Basta alam mo sa sarili mo kung ano yung pwede mong puntahan sa iyo sa okay? And ito, second to the last, syempre yung energy. Yung business natin, energy business din talaga siya. May nakita ba kayong mentor pag humarap sa inyo? Ano, yung walang ano, man. Kahit ano pa yung nangyayari na, pag humarap yan sa'yo, excited talaga yan. Kasi pag nakita nilang excited tayo, and meron tayong nakikita sa iyo sana, mas naniniwala sila na kaya din nila tong business na to. Okay? And sabi ko nga sa inyo, mas masaya maging excited or mas magandang mataas yung energy mo kaysa mababa. Okay? Ayan. And lalo na po pag mga bago kayo, first 2 years, 3 years, 1 year yung sa'yo sana, dapat kayo talaga yung may ibang level ng energy. Okay? And ako po, alam nyo, ang isa talaga na nagkikip ng energy ko every time na nakaka-attend ako ng mga trainings or ng mga events. Okay? Kasi yun yung bonfire. Di ba ano yung itsura ng bonfire? Maraming kahoy, tapos may lumiliyab na apoy. Pansinin nyo, may isa lang kayong tanggalin doon. Ano mangyari doon sa isang apoy? Di ba unti-unting nawawala yung apoy niya. Pero para bumalik yung apoy, ano kailangan mong ibalik, gawin? Balik mo lang sa bonfire, dun sa nagliliyab. Same. Tayo, hindi naman tayo 24/7 magkakasama. Kaya kailangan na ma-maximize talaga natin yung mga moments o yung mga events na pwede talaga tayong magsama-sama. Kasi yun yung magpapabalik talaga ng energy or ng excitement. Grabe, lalo na pag mga mentors yung kausap nyo or kasama nyo. For example, ako, lagi talagang feeling ko, naliliit yung results ko. O, lalo na kapag nagpunta tayo sa mga regional convention, di ba? Grabe, ang daming diamond director. Yan yung mga kinikita nila. Naalala ko noon, nung una-una ako nag-convention, Asia Pacific, grabe, wala lang palang kwenta yung gold director. Kasi gold director pa lang ako noon. Sabi ko, grabe, grabe. Hindi pinapansin, ganyan. Tapos din halatang halata pa kung anong rank mo. Kasi may kulay yung badge. Kaya, pero sana ibalik nila yon. Kasi talagang, alam mo yun, as in, mapaforce ka talagang, kailangan baguhin yung badge ko. Yung color nung lace pala. O, diba? Ayan. And kapag alam niyo, may moment din naman na feeling nyo hindi ganun kataas yung energy nyo, alam niyo, tingnan nyo lang po yung vision board nyo. Yung bakit ka talaga nag-iusahan, ma-excite ka ulit. Ay, ako pag nakikita ko yung mga gusto kong ma-achieve or magawa, as na-excite ako ulit. Okay? Yan. And ito po, just do it. Kailangan mo lang gumalaw. Bago ka, luma ka, kailangan mo lang gawin yung news sana. Kailangan mo lang talaga. Okay? And ano po yun? Imagine nyo, kailangan natin i-master talaga yung basic skills. O, paano natin mamamaster yan? Kailangan natin ng training, paulit-ulit. Prospecting, inviting, ABC, presenting, closing, follow-up, goal setting. Imagine mo, kahit 14 years na ako sa iyo sana, every time na umattend pa rin ako ng mga skills, ang dami ko pa rin natututunan. Ako nga sa mga bagong downlines, may natututunan pa ako sa kanila. O, ganyan. O, sige, gagawin ko rin yan. Okay? And every time na umattend ako ng training, ang sobrang na-excite ako, yung may bago kong pwedeng magamit for closing.
Kasi di ba pag yung mga next na makakausap mo, kasi narinig mo yun, may bago kang kwento. May bago kang pwedeng ma-add na value sa kanila. Yun po yung nakaka-excite every time na ginagawa niyo sana. Okay? And syempre, kapag naka-attend ka training, apply mo siya. Pagka-apply mo, ang goal mo, ma-duplicate siya. Kasi yun yung way talaga para ma-master yung business natin. And mas duplicable ka, the better. Kasi mas mabilis yung laki ng organization. Basta lagi niyo po ito tatandaan, ito talaga yung isa sa favorite quotes ko na nakatulong sa akin. Successful people do what unsuccessful people don't, even if they don't feel like doing it. So imagine niyo, kahit yung mga moment na ayoko umattend ng training, pero dahil may training, a-attend talaga ako nun. Pero at least pag uwi ko, saya-saya ko talaga. Alam mo yung hindi ka tutulog na stress kasi stress ka sa trabaho. Eh di pag uwi mo, di ba, pag di wala kang yusana, pag uwi mo, nasimangot ka pa din. Stress ka pa din. Pero kung may yusana ako, di umattend ng training, kailangan ko i-force sa sarili ko umattend ng training. At least pag uwi ko, nakangiti na ako. Diba? Na iba na yung perspective ko. Kaya nakaka-excite. Or for example, yung mga weekends na alam mo yung ayoko bumangon. Pero dahil may maagang presentation, tapos lahat face-to-face pa dati. Diba? Imagine niyo kahit naliligo ko, nire-recite ko talaga to. Kasi kailangan ko talagang gumalaw. Diba? O, pero lahat ng mga ni-attendan ko or pinuntahan ko na mga presentation, sila pa yung mga nag-pay-in talaga. Ay, share ko lang din ito si Coach Ada. Nalala ko kasi recent lang din tong kwento niya na to eh. Last year nag-birthday kasi yung tatay niya. So lahat siya nag-ayos. Okay. Imagine yung after ng event ng birthday niya, kasi siya yung sa lahat, as in lahat, yan. Meron siya yung naka-schedule na for presentation kasi may hakot schedule. Imagine ninyo, kahit ganun talaga siya napagod na dapat tutulog na lang siya. Tapos nalaman niya, isa lang yung guest. Diba? Pero tinuloy pa rin niya. And grabe ha, alam niyo yung isang guest na yun pa yung nakatulong sa kanya na mas magka-momentum. So you'll never know. Minsan natetest talaga tayo, gaano mo ba talaga kagusto na magkaroon ng resulta talaga sa iyo sana. Okay? And alam niyo, nakakatuwa naman po nan. Ito, actually, share ko, ito last na. Alam niyo, yung mga nabigay din talaga sa family ko. Ayan. Diba? Kahit sobra, as in, so kakaka-excite kasi nga, ano talaga, every time na parang feeling ko, uy, nababa energy ko, naisip ko rin talaga yung parents ko. Okay? Kasi ito, yung ano, isang pinaka-fulfilling dyan, ito, si Rambo, ito yung mini truck niya, kasi diba since may rambutanan nga siya, ganyan. Pinabili niya yan. Pero nakakatuwa, as inong araw na yan, sobrang ngiti-ngiti talaga siya. So doon ko talaga nasabi sa sarili ko, buti na lang sana ako. Kaya okay lang po ba? Alam yun, goal natin na lagi mo sinasabi sa sarili mo, buti na lang sana ka. Okay? Kahit anong mangyari. Eh, be grateful kung ano yung meron or nabibigay talaga sa atin ng sana. Kaya ang pinaka gusto kong iwan sa inyo, ito favorite quote ko rin to, yung three C's in life. Choices, chances, and changes. You must make a choice to take a chance for your life to change. Nasa iyo sana ka na, so wag mo sayangin yung opportunity na kayang ibigay lahat kung ano yung pangarap mo talaga. Okay? So thank you so much po. Yun lang po lahat. And I hope may mga ano na-impart ako sa inyo. Ayan. So pwede niyo po add follow is Facebook, Instagram, or kung may mga questions po kayo, pwede ko pa rin ma-address. Okay? So syempre babalik ko na kayo kay Miss Maymay. Thank you everyone! Thank you so much, Mentor Team. Sobrang siksik, liglig at umaapaw ng mga learnings na nakuha natin from Mentor Team. Ayan, let's type in the chat box na thank you, Mentor Team. And for sharing, may tatlo lang din akong lessons na nakuha sa inyo, Mentor. Ayan, so i-share ko lang po, sasabi nga ni Mentor Team, sa iyo sana hindi ito hanap buhay, hanap pangarap. Diba? At saka, matira mayaman basta masipag. And of course, yung 2-minute rule din, mentor, maganda rin yun. Kasi sabi ko, o nga, no, kasi pag gusto mo, may gusto ka talagang gawin, dun mo lang dun sa within the time na 2 minutes, pwede mo na siyang magawa. And eventually, sa susunod, kahit sobrang limited lang yung time,
Pero pag na-achieve mo yon, ano ka na, fulfilled ka na. Diba? Ayun. So, how about the others po, lahat ng mga coaches po? Baka meron kayong gustong i-share sa chat box or may mga questions po kayo kay Mentor Dean. So, this is your time to share or to ask questions po. Yan. So, share also your lessons. Also, kung meron po kayong nag-strike sa inyo. So, and questions, kapag po may mga questions kayo, yan. Thank you po, Mentor T. Ayan. So, kung wala pong mga questions, yan. So, let's proceed po in our Certificate of Appreciation kay Mentor. Ayan. So, this Certificate of Appreciation is proudly presented to Mentor Team Pabalate for imparting valuable business skills and best practices at the Kickstart Monday tonight, January 6, 2025. Your generosity and impact will be cherished. Signed by Intensity Mentors. Thank you po, Mentor Team. And let's open our cameras po para po sa group photo. Yan. Are you all there? Yan. Coach Lee, kayo po ba mag-group photo? Saan si Coach Lee na wala? Yeah, sige pa. Alright, so let's okay, thank you, Coach Lee. You're welcome. Let's turn on our cameras, guys. Thank you so much again, Mentor Team. Grabe yung training. Okay, so ayan, naka-turn on na po ba tayong lahat? Ayan, so marami pang hindi. So, countdown tayo. 5, 4, 3, parang New Year lang. 2, 1. Ayan, okay, wala lang. Alright, so smile lang po. Steady smile. Page 1. Smile. Okay, hold on lang po. Okay, one more. Smile lang po. Page 2. 1, 2, 3, smile. Okay, and last page, smile. I think okay na pala. Naka-off yung mga camera ng last page. No worries. Okay, thank you so much po. Back to you, Coach Maymay. Thank you, Coach Lee. So before we go, meron lang po kaming mga announcement from our multiple travel incentive, Intensity Elite and Silver Director, Coach Luis Tobias po. Hello, Intensity! First and foremost, I would like to thank Mentor Team Pabalate. So everyone here, please say your thank you naman sa chat box for Mentor Team. Grabe, no, sa daming sharing. And I think this is my third time na mapakinggan, pero ang dami ko pa rin natutunan. So i-apply agad natin lahat ng natutunan natin. For sure, this week will really create a big breakthrough for all of us. So ayan, and congratulations, tap your shoulders! Kasi nandito kayo ngayon sa ating Kickstart Online Monday. Pero ang announcement ko ay syempre hindi nagtatapos ang ating celebration and learning, no? On Monday. Kasi we have Online Monday or Kickstart every Monday. And this coming Wednesday, ayan, pwede ba natin i-share ang ating announcement, Coach Lee, no? This coming Wednesday, January 8, no? Get ready with your Arabian attire. Ayan, diba? So we're going to have our kick-off party sa 9th floor. Yan. Get ready with mentors, intensity anniversary, and kick-off party for only 200 pesos with snack na yan. Grabe, no? So this is an offline naman po. Offline training and offline celebration. So we have raffles, we have a lot of activities prepared for you. Yan. And syempre, no, kailangan yung suot ng Arabian attire. And syempre mamimili tayo ng may pinakamagandang attire, no? So we can't wait to see you there offline. No, please pass to your teammates, your uplines, your downlines and crosslines.
no? And send your payment to Mentor Kia and Mentor JP, or you can scan the QR code and take a picture sa ating announcement for today para i-present nyo na and ma-share sa inyong teammates. Okay? So with that, no? Let's celebrate, let's learn, let's have fun on January 8th at the office, and send your payment na tonight, no? Kasi we're going to have a cut-off, no? Limited lang ang makakapunta, no? We only have a limited slot, kaya please send your payment and screenshot to Mentor JP and Mentor Kia. So with that, no, I would like to greet you again, a happy and blessed Monday, and let's go. Let's hit our goals for this week. So thank you so much, Coach Mai, and to the rest of our Kickstart Online Monday committee. Thank you so much to all the volunteers, and see you on Wednesday, everyone. Thank you so much. Thank you so much, Coach Joanne. So before we leave, let's have a closing prayer po muna. Okay, so the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thank you for the inspiration and knowledge we gained tonight. Thank you for our speaker, Mentor Teen Pabalate, and for everyone who joined this session. We are grateful for all the lessons and encouragement we received. As we move forward, guide us to use what we've learned and give us the courage to take action. Help us stay focused on our goals and reminds us to work together and lift each other up. Bless us and our families and keep us safe and motivated. May the lessons we learned tonight help us not only succeed, but also make a positive impact on others. We trust in you, Lord, and look forward to the great things ahead this year. All this we pray in your name forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you so much po sa inyong lahat, and have a great night po. Bye-bye. Hi, Coach.